Good day everyone! So I'm reviewing for my class later. Kaya naghahanap ako ng presentation namin para sa subject namin mamaya. So, laptop helps me a lot to easily open the PowerPoint presentation and review. Kasi sa cellphone, maliit lang yung screen mo na nakikita. Compare siya sa laptop. So, I open first the internet para magkaroon ako ng access sa Facebook, sa Google, and sa other apps. So here, I open the Facebook apps para mag-check ng message and announcements sa aming mga GC. Para kung may mga assignment and mga important announcement, magagawa ko siya at mababasa bago pumasok. So after I open Facebook, Google naman yung inopen ko para maghanap ng mga poster or infographic sample para sa pinapagawa sa amin ng teacher namin sa GAD. So Google helps me get an ideas for my schoolwork. Hindi lang siya nagbibigay ng idea pero na-amaze din ako sa mga gawa ng iba't ibang user and source. Also guys, yung subject kasi namin na GAD, hindi lang kami pinapagawa ng just simple infographic or slogan para lang may masabi na to promote gender equality. Kundi mas nabigyan kami ng knowledge sa iba't ibang gender sa ating society, lalo ng ating mga LGBTQ++. So, ang dami kong nakitang magagandang poster o slogan na mayroong meaningful message like love has no gender, which is true kasi 21st century na tayo at dapat nating irespeto na may gano'n ng perspective sa ating society. At kagaya nitong inopen ko, breaking barriers, building equality. After that, I open TikTok naman para maghanap ng sample vlog na pwede kong maging inspiration sa paggawa ng vlog. Kaso, pag open ko pa lang ng TikTok, ito na agad ang bumungad sa akin. So, paano ako makakapagawa? Nagsisearch lang ako ng sample vlog dyan para sa gagayahin ko or maging inspiration. Kaso, ito yung nangyari. Something went wrong yung lumalabas. Nakailang try again din ako dyan kaso wala. Naka-open din yung internet pero nagsa-something went wrong talaga. Kaya anong gagawin ko? So dahil nga nagsa-something went wrong yung TikTok guys, I open Word na lang para makapag-review for my Phil A3 class mamaya. Ayan, may mga topic kami mamaya na karunungang bayan at mga dula. At yung mga na-gather ko na information ay madami tungkol sa Phil A3 at malaking tulong talaga yung Google, YouTube para makapaghanap ako ng information sa mga assignment namin. So, I open PowerPoint presentation naman para makapagbasa at makapag-recall ng iba't ibang topic na naturo sa amin noong nakaraang araw. So, sa subject na to guys, as mas nalaman namin yung different strategies, methods na pwede namin gamitin sa pagtuturo para mas maging effective yung pagkintal namin ng kaalaman kagaya yung nabasa niyo sa presentation namin. Ayan, pagkikintal ng kaalaman. 2,000 years later. At ayan, katatapos ko nga lang maligo at mag-ayos at habang inaantay ko yung papa ko ay naisipan ko muna mag-bag raid para ipakita sa inyo yung mga bang laman ng ganyang kaliit na bag. At akala nyo maliit lang, maunti lang yung dinadala ko. Well, malalaman natin. Ayan, kinukuha ko na nga. So, yung bag na yan, may dalawang notebook yan guys. Dalawang notebook, saka isang yellow paper. So, ang yellow paper, basta, hindi ko alam kung ilang peraso yan. Ayan, next. Meron tayong mga photocopy. At samahan niyo ako magbilang. Ilang photocopy yan dala ko. At yung photocopy din guys is napakalaking tulong para mas mabasa ko ng
physical at personal yung mga text, hindi lang sa PowerPoint presentation, sa laptop, saka sa cellphone. Malaking tulong din siya sa pagre-review para mas makita mo ng malaki yung mga letters at mas matandaan. Kaya nagbibilang na nga siya dyan na para bang mainteresado. Para mainteresado na malaman kung ilang photocopy nga ba yung dala niya. At nilagay ko na ngayon sa bag na para bang hindi makalat. At next guys is salamin. Salamin yan. Para siya notebook, diba? At alam niyo na kung para saan yan, syempre. At next naman is dictionary. Kasi may subject kami na pag-isasalin. At kailangan talaga yan. Kasi hindi tayo human dictionary guys. Kailangan natin yan. Next is pouch. Pouch na makeup. Ayan, pencil case. Andyan yung, syempre, kailangan natin sa pag-aaral. Mga highlighter, ballpen, marker. At may kating ko pa yan kung makikita nyo. Alam nyo na kung para saan yung kating ko. Kapag masyado ng stress yung buhay nyo, sip-sipin nyo lang, higupin nyo lang yung kating ko. At yan yung pouch ko na makeup. Kunti lang yan guys, kunti lang yan, promise. Ayan, pinakita ko niya pa. Next is suklay. Suklay na purple. Hindi ko alam kung bakit purple yan. Basta bumili lang kami ni Ate Joy ng purple para couple suklay daw. Next is tissue kasi lapot, sunscreen. Kasi sobrang init ngayon guys. Hindi pwedeng hindi mawala yan. At next is AirPods kasi pumupunta tayo ng library. At para makapag-focus. Saka may mini fan din tayo dyan. Kasi alam nyo na, lapot. Sobrang init. Yung school hindi talaga maiwasan na pagpawisan. Isipin mo, 12 hanggang 7:30. Pero may weekend pa naman yun guys. Hindi naman siya dire-diretso. Next is wallet. Syempre, anong magiging bag natin? Paano tayo mag-aaral kung walang pera? Wag ganun tanongin kung kano ang laman yan. Kung pwede nga lang wag na magdala yan, wala namang ilalaman. At ayan, next, powder. Para hindi tayo cakey, oily. Next is charger. Para makapag-charge tayo since nga 7:30 hanggang 7:30 tayo. At nilalagay ko na nga at ino-organize dyan sa bag ko na maliit. At akala nyo ba, ayan. Akala nyo maliit yung laman yan. Tingnan nyo kung paano ko napagkasya yan lahat. So, yun lang. Punta na tayo ng school. Samahan nyo ko lumipad. Sabi ko sa inyo, lilipad tayo. Hindi tayo magta-tricycle. Joke lang. At dumating na nga si Papa dyan, guys. Kaya sumakay na ako ng tricycle. Siyempre, hindi tayo sumakay. At nakikita nyo ba yung daan na yan? Tama, daan yan. At dadaanan natin yan. Kita nyo yung uga ng camera, guys. Dahil yan sa lubak. Hindi pala dahil sa lubak. Dahil yan sa mga flood control, contractor natin na nasa gobyerno. Ay, joke lang. Pero totoo yun, guys. At nasa tricycle na nga ako niyan. Kitang-kita nyo naman yung uga ng camera dahil sa lubak. Yan. Pasensya nyo na yung pagmumukha na yan dahil iniisip ko na naman yung mangyayaring ngayong araw. Kung ano naman bang pagsubok ang ibibigay ni Lord sa kanya. Yan, fast forward guys, nasa barangay Pili na nga ako niyan. At bago makarating ng bayan, ay dadaan muna tayo ng Pili, Lumambayan, at Ginhawa. Sa Kakakawan. A few moments later. At finally, nakarating na din tayo sa school. At nag-aantay na lang kami ng mag-start yung meeting de avance niyan. Andiyan yung mga sa Ate Jo, yung mga kaklase ko din sa subject namin mamaya. At ayan nga, tawa na naman siya ng tawa dyan. At huwag nga nang tanongin kung bakit tawa ng tawa yung babaitang niya. A few moments later. Nang matapos nga yung meeting de avance namin, ay may subject na kami ng God. Andiyan na nga din si Ma'am at I ask permission first muna bago mag-video. 2,000 years later. After ay two subject na God tapos major, ay pumunta na muna kami ng lodge para magantay ng sundo.
Kanina nga hindi na ako nakapag-video dun sa subject namin na major dahil busy na dun sa pagre-review. Kagaya nung pinapakita ko sa inyo, nagre-review talaga kami dahil grabe ang quiz. At dumating na nga yung service ko at kitang-kita niya naman yung dilim niyan. Pero kahit madilim, marami namang ilaw that time sa daan na yan. Kaya safe. Siguro mga 8:30 na din ako makakarating guys kasi 30 minutes yung biyahe sa amin. So, keep safe at good luck! At katatapos ko nga lang mag-ayos that time at inaantay ko na lang si Papa para makapagbiyahe na kami papunta sa school. At nagpo-post pa nga siya na para ba hindi mo alam. A few moments later. Nang dumating na nga si Papa ay diretsyo biyahe na kami dahil may ilang pasahero din. At kitang-kita nyo na naman yung lubak. Huwag nyo akong sisihin kung bakit sobrang lubak dyan guys. Alam nyo na yung dapat yung sisihin. So, fast forward, nakarating na nga ako ng school. Siguro around 7:30 ako nakarating yan. Saka dumana muna ako sa bag inspection for safety na din. After our department meeting saka election ay pumunta na muna kami sa lounge area. Kinukulit ko pa nga si William dyan. Hindi niya ako sasapakin pa akin yan. At yan naman si Kim, ginugulo ko yan sa si Ren habang nagre-review. Siguro may quiz sila for major. Kaya tingnan mo naman yung mukha ng babaitang yan. Hindi mo na alam kung ano bang atupagin. Kung kukulitin ba ako or magre-review siya. At patawa-tawa na lang kami dyan habang nag-aantay ng klase. Siguro mga 12 yung klase namin dyan. A few moments later. Pagkatapos nga ng klase namin ay balak na namin pumunta ni Ate Joanne sa boarding house niya. At pupunta na nga kami doon para magpahinga na muna dahil matagal-tagal din yung vacant namin. Siguro mga 4 hours dahil ang next class namin is 4:30. At nakikita niyo naman, nagpa-vlog din siya. Dahil sinasabihan ko yan na mag-ipon lang ng i-vlog namin hanggang sa matapos kami. Kaya naghalukay na nga siya ng susi dyan. Para makapasok na ang mga tao niyan. And finally, nakapasok na kami dyan sa boarding house ng Ate Jo. At habang nagre-review nga ay naisipan naman na namin mag-stocks ng Ate Jo ng kape sa tinapay. At makikita nyo dyan yung katangan ng babaita. Tinapon niya pa yung kape na para bang nagpapalik kita sa grade 2, tingnan mo. At binubuhusan na nga dyan ni Ate Jo yung nang mainit na kape yung kape ko. Nang mainit na kape, mainit na tubig. Mainit na tubig yung kape ko. At habang naglalamon nga kami dalawa dyan ay pinag-uusapan namin yung ano yung susuotin namin sa darating na acquaintance. Tinatanong ko siya kung ano yung gusto niya sa hotel. At ako sabi ko kung o-order ba ako, aabot pa ba? Dahil July 18 yung acquaintance namin. At hindi ko alam kung abot pa ba yung order ko. At tignan niyo naman yung reaction ng babaitang yan na hindi mo alam kung batak na batak siya makipag-kispisan kay Ate Jo. Nakapag pinagsama talaga kaming dalawa, ay kulang na kulang yung isang araw. 2,000 years later. At pabalik na nga kami ni Ate Jo dyan dahil may next class pa kami. At for our next class is PhilA3 class. At kasama namin dyan yung BS Criminology saka yung 4 kong kasama na Filipino major.
Masasaya naman kasama yung mga yan, lalo na yung mga nasa likod ko na yan. O yan, tingnan mo. Sasama pa yung mga yan. At katatapos nga lang ng klase namin yan, yung 7:30 class, at naisipan na muna namin na Ate Jo na maglakad-lakad, late night walk ba? Nagtatawanan pa nga kami dyan dahil palagi na lang kami dalawa yung magkasama sa mga vlog namin. Pati dun sa vlog niya, makikita nyo din talaga ako. At ayan, panibagong araw na naman nga. Nasa Barangay Lumang Bayan na ako. Non-time na yan, guys. At kitang-kita nyo naman yung lipad na lipad yung buhok ng babaitang yan. Dahil ewan ko ba kay Papa, nagmamadali ata. Since may kasabi din ako na pasahero na estudyante. Mga 7:30 nga ako bumabiyahe that time. At nakakarating ako ng school ng 8 or 9 since ang klase ko pa ay 12. And as usual nga, dumadaan muna tayo sa bag inspection for our safety. Pagkatapos nga, inaayos ko muna yung bag ko dyan at sinasarado muna. On my way nga, papunta sa library ay nakita ko dyan si Althea at hindi ko nga napigilan tumawa dyan dahil nakita niya akong nagbi-video at nagpa-vlog. So, pinahay ko muna siya dyan para din makita niyo. Kasi hindi nga talaga kami sanay mag-vlog at mag-video. Two thousand years later. A few moments later. A few moments later.